ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 2:11 sa hapon. Mga labing ulihing hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Webes ng edisyon kita Oktubre 2, tuig 2025. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Inang inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita sa buong nga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mga kabinan, si President Ferdinand Marcos Jr. nagpadulong sa Bogo City, Cebu para i-check ang pinakaulihing nga sitwasyon matapos ngati na gid damo gid sang kahalitan nga nabilin ning magnitude 6.9 nga linog. Nag-commit ang Office of the President nga maghatag sang 180 million tanan no para sa mga affected nga mga probinsya, affected nga mga banwa kag syudad sa Cebu. Ang dalan gid isa gid ni sa mga naapektuhan. Kung kita maglantaw sini bilyon ang kinahanglan sini sang Cebu para nga maka-recover liwat. Pero ang isa gid nga na notara naton, may isa ka post viral ining pagpabalik sang isa ka team leader sa iyang mga agents sa call center. Kita naton sa page ni Vice Mayor Tommy Osmeña sang Cebu City. A Cebu-based company is under fire after requiring its agents to return to work. Pisar nga may linog. Guys, calls are already piling up. Ipakita naton sa aton nga mga kauturan. Grabe, no? Sa amo niya nga chimpo, compassion ang kinahanglan sa mga kauturan. Hindi nga pinataka kamo daya kapasikat, no? Calls are already piling up in the queue. Please go back inside and log in ASAP. ASAP. Anyone who decides to go home will be tagged AWOL. Let's do our part and keep the lines moving. Okay, ano ang bal ni Mayor Tam? Kung gusto niya nga mausisa kung tuod gid man ang ining information, we will do more than just file a complaint sa DOLE. Bao ka nami. I will personally contact every known local and overseas client that company has to tell them what kind of company they hired. Tama ginaya ka inconsiderate magamo na ya. Diba? Kamobla naglinog na. Muna tong natabo ya trabaho gyapon ang iniisip nyo.
Are lang i-share ko lang ang nangin instruction sadto sang anay manager man namon diri no sa Radio Pilipinas, si the late Sir Rene Monteclaro. Sabi nyo, anong ba niya paglinog? Pag maglinog ka bastog, nahon nyo gid ang kaugalingon. Palan mo, hindi mo na mapaktan eh. Maulugan ka na. Tapos ang obra mo. Sino matatap sa inyong mga pamilya, sa inyong mga kabataan? Sa ano bala, no? Yung mga amugid niya nga tawag, hindi kaya kayong chinpis ang ginatawag nga compassion. Yung chindihon ng sitwasyon, pinagbinago na nay. Di 6 minutos magaligad sa takna, alas 2 sa hapon. Ang Bureau of Fire Protection nagpadala sang Special Rescue Force sa Cebu para magbulig sa search and rescue kag retrieval operations. Ang Police Regional Office Negros Island Region nagpadalaman sang personnel agon magbulig sa Cebu. 80 ka personnel ini din sa Negros Occidental Police Provincial Office kag Negros Oriental Police Provincial Office. Bisan pa paano bala mapafeel naton sa mga taga Cebu na damo ang luyag magbulig sa ila. Help is coming para sa mga taga Cebu. Si 8 minutos magaligad sa takna alas 2 sa hapon. It's time magkakwa kita sang report. May ginpagwa ng executive order si Mayor Raisa Treñas. Paundan detalye sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpapanaog Paul sang duha ka mga executive order si Mayor Raisa Treñas may kang tanan sa plano nga pagpasangkad pa sang duha ka mga council sang Iloilo City Government, ining Iloilo City Anti-Drug Abuse Council o kunang ICADAC kag Iloilo City Peace and Order Council. Paagi sa EO number 87 kag EO 91 naduso diri sa aton siniya nga alkalde nga pabakudon ining kampanya kontra illegal drugs nga pamunuan ini no sa mga katapos ng Iloilo City Anti-Drug Abuse Council. Sa pagpabakod sang ICADAC nagapati diri ang alkalde nga kinahanglan mapasangkad pa ang koordinasyon kag mahatagan sang community-based support ang kampanya kontra sa illegal nga droga, barangay drug clearing initiatives kag preventive education no sa aton siniya nga mga pumuluyo. Sa bahin naman sa Iloilo City Peace and Order Council, plano sang alkalde nga matagaan pa sang direksyon ang Peace and Order Initiatives, kampanya kontra kriminalidad, anti-insurgency, public safety kag crisis management. So ining duha ka mga council tama gid ni kadako sang role niya sa aton siniya nga syudad sang Iloilo kay ti kun tanaw naton Paul daw konektado gid ang ining duha ka grupo, Iloilo City Anti-Drug Abuse Council kag Iloilo City Peace and Order Council. Suno kay Mayor Treñas nga ang ining duha ka konseho nagaangot sa isa kag isa. Kag kinahanglan gid
nga pabakuron para sa proteksyon sang kabataan, pamilyang Ilonggo, kag komunidad, kag masiguro sang Iloilo City Government ang mas safe, mas secure, kag mas maayo nga lugar para sa tanan nga Ilonggo kag bisan pa sa aton siniya nga mga bisita. So ang magapamuno sa sining duha ka mga council, of course, ang aton sining alkalde, kag ang iya sining vice chairman, ang aton sining Iloilo City Police Office Director, nga mo si Colonel Kim Ligada Paul. Okay. So, Nel, madamo gid ka salamat. Amo na yung madulong naton nga mga balita nagikan sa Iloilo City Hall. General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Madamo nga salamat, Janelle Baclay, sa report no, sa sining mga ginpagwa nga executive order ni Mayor Raisa Renyas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. This time magkakuha kita sang report updates from Kaap, kauntang detalye sa report ni Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mayong hapon, Paul, ginahandaan na sa Civil Aviation Authority of the Philippines, Iloilo International Airport, ang pagkakas ng initial security scanning sa entrance sa passenger terminal building. Para ma-picture out siguro, Paul, no, sa mga tagpalamati naton, although hindi man gid kita frequent flyer, pero naka-try kita no, nga magsulod sa Iloilo International Airport. Kag kung padulong ikaw no, sa passenger terminal, i-check na sa guard ang imo nga ID. And then masulod ikaw no, sa passenger terminal building, kag ibutang ang imo mga gamit sa security scanning no, sa entrance. And then there is another scanning sa babaw naman yan, no, sa second floor sang nasambit nga passenger terminal building. That's why nga duha no, ang imo maagyan nga security scanning antes ikaw makapadulong sa terminal gate kung diin no, ang imo assigned gate sandig sa imo nga biyahe. So naibaluan nga nagbisita no, sa nagligad si Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, kag isa no sa ginmando niya ang pagkakas sa nasambit nga initial security screening bangod para sa iya no, sa iyang nangin statement redundant ang nasambit nga screening, and at the same time para mapaligwa ang nasambit nga paluparan. So ginhatagan ni Acting Secretary Lopez sang 15 days o kun 15 ka adlaw ang nasambit nga paluparan o kun ang Iloilo International Airport agud nga ma-finalize ining plano para sa pagkakas sa initial security screening sa passenger terminal building sa Iloilo International Airport. Katuyuan si ni Paul no nga mapanami ang experience ng mga pasahero sa Iloilo International Airport being the kumbaga masako no nga klase sa paluparan sa Western Visayas. So sandig man ina sa nangin direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. nga mapanamion ang passenger experience ng mga pasahero. So in relation to that, no, sa pag-finalize ining pagkakas ng initial security screening, naghiwat sa Sinapol ang Airport Security Committee kag mga key stakeholders agud i-finalize ang mga security protocols kag coordination measure. So magahiwat man sang naghiwat man no sang series of roving inspection si Engineer Eusebio Monserrate Jr., ang Acting Area Manager, Areas Center 6 ng terminal entrance. No? Nag-inspect siya sa terminal entrance kag sa build-up area para sa check-in baggage. Agud personal niya nga mausisa ang kaimtangan sa lugar, makita ang kahandaan kag masabat no ang iban pa nga mga problema may kamtanan sa sining tikang no nga pagkakas ng initial security screening. So ang initiative kung matigayon na Paul no
inalauman nga mapa-streamline sini ang passenger movement, ma-reduce ang waiting time, no? And at the same time, ma-maintain ang strong security oversight, reinforcing no ang commitment sa Iloilo International Airport nga ipadayon ang service improvement, while at the same time ginasiguro ang passenger safety bilang top priority. For example, Hope, mabiyahe ka, usually more 1 to 2 hours or dapat 2 hours before sang flight, ara ka na. So, kung gakaran-karan ka, so mas mabuhin-buhinan to, mga pila ka minuto. So, dako gid nga, nga bagay sa mga magabiyahe. Kasi, kung gina-check man lang, kaisa lang, mabuhinan, kumbaga, mas komportable ang biyahe sa aton nga mga biyahero. Yes, that is right. Amo gid na ang mayor nga tinutuyo. Kaya again, no, reiteration ini siya, Paul, sa nangin direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. nga dapat manami ang experience ng mga pasahero o kung mga flying passengers. So, tanan nga mga regional airports gina-improve, and at the same time, parts ng ini nga improvement nga masiguro nga they kumbaga nakuha nila no ang deserve nila nga world-class travel experience. World-class kagti nami pagiti na kay sige-sige man ang pagpatahom sa Iloilo Airport so mabuhinan ang travel time or matulutawhay ang biyahe sa mga kauturan ta ginapanami pagit si world-class hopefully. Yes, speaking of panami, Paul, no, kay ang Iloilo International Airport they're set to to change man sang gang chairs sa paluparan. So nag-abot na ang masobra 200 ka gang chairs. So iislan ang mga bangko, especially malapit sa mga terminal gates para nami no komportable ang experience sa mga pasahero. Most especially may 3 kita ka international flights, Paul, ha. Again, Iloilo Bangkok, Iloilo Singapore, and Iloilo Hong Kong. Plus, may move pa no from different key stakeholders nga dugangan ang ini nga mga international flights, direct flights sa Iloilo International Airport. Hope, Madam Ugid nga salamat. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maraming salamat, Hope Torrechante, sa report updates from CAAP. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Makatipid gidya sa oras ang aton nga mga biyahero. Ang travel time nila, kumbaga hindi sila nga ay makapaminsar na sila nga okay. Isa na lang ning labayan ta, mabulubuinan, mas magatawhay ang aton nga biyahe. Kaya positive ini nga development para sa mga magabiyahe. Kagti sa mga turista taman ni makasiling silang i-share na nila sa mga friends nila, sa family nila nagpadulong ko to sa Iloilo, sa nagbalik na ko, amo na lang niyang agyan ko. Mas dasig, mas convenient sa mga pasahero. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. 29 minutos makalikas sa takna ng alas 2 sa hapon. Mag-aatag lang kita sa pila ka mga pahanumdum. Mag-abalik lang ang programa. Bantay man. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Uy, Julie! Kamusta na ang video ni Elma? Parang tulalang-tulala ka dyan. Mama, tulungan mo ako. Akala ko tita mo. Sumama naman ako. Tapos, sarap niya ako. Anong gagawin ko? Ano? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako. Ikaw. Tayong lahat. And vow now. It's our duty.
Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Nay, anong oras na? Oras ng gumising, anak. Dudong, kape mo. Nay, anong oras na? Oras na makaahon tayo rito sa palayan. Nay, anong oras na? Oras ng tumaas-taas naman yung sahod ko. Nay, anong oras na? Oras na para sa pantay na sweldo, teknolohiya, titulo, suporta para sa kababaihang magsasaka. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paa ng manok, tenga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Nikay de Guzman in Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled to fry, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, turon man, kwek-kwek, or kapneneng. In these times of frugality and austerity, laman-tiyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Sandal mo sana ang ulo mo sa ulo. May OPM na rock. Pinoy ako! May OPM na rap. What you know last night? Yo, it was the best! May OPM na mabagal. Magaganda ang mga Pinay. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. Ang himig natin. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura
Noon, ngayon at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa infeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang wala. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Naalala ko, nung bata pa ako nang namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating galawin! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. May nagwawala sa labas? No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Shatong. Shatong? Ano yan?
It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun. Di nga, paano siya nilalaro? Well, Shatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks, one long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams. So there's a pitcher since parang baseball siya? Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves, and the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball made 3 marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting, Shatong! Yeah, shouting Shatong is a fun part, and it's what you just heard earlier. Parang gusto ko itry ang Shatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Shatong! Namimiss niyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. 41 minutos magaligid sa taknang alas 2 sa hapon. Padayon ka mga nagapamati diri sa Gyapon sa programa Bantay Banwa. Mayong hapon sa mga kauturan ta nga nagatutok sa aton kapag pangalagan sa subong nga hapon. Kay amigo Patrick John Yerves, kay Tita Amalia Cubita, kay Marieta Sonza, kay Mama Aldea sa Bakawan nakatutok man sa aton nga pagpangalagan. Padayon ang pag-ininabot sang bulig sa Cebu, labi na sa Bogo City. Din mugid ning lugar sa Cebu nga tuman gid nga nahalitan sang linog. Pero gina-encourage ta gid ang aton mga kulturan no, padayon gid sa paghatag sang bulig kung may mga ara ka mo dira extra or pwede ka mo dira kang organize no sang relief operations parang kapian-piyan sa mga residente. Ang iban makita mo sa sagwa niya sa mga balay nila nagatulog. Kagabi nga daan may pag-uyog man gani kita nga nabatsagan diri pero dito sa Bogo magnitude 4.9 dito. So muna pila ka libo ng aftershocks ang na-record. Magamuni labutan pa ni isa ka semana ang aftershocks. Muna nga hindi pwede maghatag sang kumpiyansa ang mga kauturan ta, labi na ang mga kauturan ta sa Cebu. Od sige-sige pa ang mga aftershocks. Ang Bureau of Fire, ang Police Regional Office Negros Island Region nagpadala naman sa mga personnel nila. Samtang ang Police Regional Office 6 naka-standby ang mga personnel na inog padalaman sa syudad sang ukon sa syudad sang Bogo sa Cebu. Ang Philippine Army naman sakop pa ni siya mga kabyanan sang 3rd Infantry Division. Klaro na to nini kay Major General Michael Samson. Ngati may deployment dito no ang military Philippine Army through its 302nd Infantry Brigade kag Joint Task Group Cebu. So nagabulig ang militar sa padayon nga search and rescue operations, humanitarian assistance efforts, Sunog ani kay Major General Samson ang mga soldado hindi lang trained for combat, preparado man sila nga mag-extend sang help sa disaster kung may disaster. In moments like this, kay General Samson, we stand with our fellow Filipinos not just as protectors but as partners in recovery. Ginatandaan sa aton nga mga kauturan no. Damo gid ng mga ahensya sa gobyerno ang nagabinuligay sa search and rescue, sa retrieval operations, sa relief operations. Kay damo na gani ang nagkalamatay, damo pag ang mga nagkalasamaran bangod sang
linog. Singko minutos makaligat sa takna ng alas 2 sa hapon. Isa ka bomb threat nagpuhag sa University of the Philippines, Visayas, Iloilo City Campus. Makita, no? Damo kaya sa gihapon sa mga nagapangsasko. Iti nagwa man sa paneling na negative man sa bomba. Dira mo bala makita nga do gina-target ginang ining mga eskwelahan kaya na notisyaran ta puro eskwelahan ginang target sini. Ining mga amo ni nga mga pamahog-pahog. Na siling ko ang University of the Philippines Visayas Miagao naka-experience man nga pahog sang nga may bomba kuno sa ilang campus. Isatyo kaagiman University of San Agustin do kundi ko magsalado sunod-sunod to nga inadlaw So, pila gito ya ka beses pila gito kahugnat ang sa University of San Agustin. Why pa to pandemic sang may bomb threat dira sa University of San Agustin, Central Philippine University na iguan man sang bomb threat Sabado. Duty kita Sabado sang una, Sabado gito natabo yan. Pero ano gid yan, no? Ang kakulba bala nga bilin sa utok sa mga kabataan, sa paminsaron sa mga kabataan. Una nga dapat maimbestigahan ini, hindi pwede nga maguntat lang sa pag-check sa lugar kung may bomba or wala. Dapat ma-identify gid kung sino ang ining mga nagahimo sang pangsasko, pangsabutahe. Hindi gid manami. Dapat masampulan parang hindi na magliwat. 48 minutos makaligat sa takna ng alas 2 sa hapon. Mga kabananggin, confirm ni NBI Director Jaime Santiago nga nagsulat na ang ahensya sa Interpol para magpangayos ang bulig para mapapauli si former PCESO General Manager Ruina Garma sa pungsod. Suno kay Santiago, September 7 pa sa hindi nila makaistorya si Garma antes magpadulong sa Malaysia para makikita sa mga representante sang ICC. Nagbilin siya sang contact number. Pero sang gintingwaan ini istoryahon sa nagwang warrant of arrest, wala na ini kasabat o kung wala siya makontak si Garma. Muna nga nagsulat na ang NBI sa Interpol. Ginainganyo naman ni Santiago si Garma nga magpauli na sa Pilipinas kag tumano ng iyang ginhambal hindi niya pagtalikdan ang tanan ng mga reklamo batok sa iya. Minutos makaligat sa takna ng alas 2 sa hapon. Mga kabinan, sa pag-atubang no, sa mga katapos ang media kiina sa Bogos City, ginannounce ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pagpatindog sang isa ka tent city para sa mga nadulaan sang balay bangod sang magnitude 6.9 nga linog sa Cebu. Pasiguro sa presidente ang paghatag sang 10,000 pesos nga financial assistance sa mga nagubaan sang balay
bangod sang linog kag ang pagbalik sang supply sang kuryente sa mga naapektuhan nga lugar. ...50 minutos makaligat sa takna ng alas 2 sa hapon. Mga kabyanan ng iban pagit ng mga balita patpato nato sa masunod nga edisyon sang programa Bantay Banwa. Ginapasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side sa studio, Engineer Roy Louis Kaypang sa transmitter, Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyong publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radio Pilipinas, Radio Publiko.